i-share ko sa inyo kung ano ba yung food or bidang pagkain kapag may birthday dito sa Korea. Sa atin kasi, pag may birthday, andyan yung pansit, lumpia, at kapag nakaluwag-luwag sa buhay, may spaghetti, may cake, may ice cream, o diba? Ganun, syempre, ganun din naman sa Korea. Meron din naman silang ice cream, cake, ganun. Pero, merong isang bidang pagkain dito na hindi pwedeng mawala kapag may birthdayhan. So, ito nga yung tinatawag nilang myeokguk or seaweed soup. So, yung myeokguk or seaweed soup, siya yung pagkain na hindi pwedeng mawala kapag may birthday dito sa Korea. So, pag birthday mo, asahan mo na merong ang myeokguk na handa. So, bakit kaya nila hinahanda yun? Soup yun eh. Soup lang yun or minsan side dish lang siya. Usual na makikita nyo siya sa mga Korean restaurant pero bakit hinahanda siya tuwing birthday? According to sa Onyi na tinanungan ko dati, bakit hinahanda o bida ang myeokguk kapag may birthday dito sa Korea. So, ang explain niya about doon ay para daw maalala mo yung paghihirap ng nanay mo nung pinanganak ka. Kasi nga guys, dito sa Korea, kapag nabuntis ka or nanganak ka, myeokguk lang yung lagi mong kakainin. Kasi yung myeokguk nga, nakakatulong siya na madagdagan yung blood na nawala sa atin, lalo na sa panganganak. So, kailangan mo kumain nun para yung nawalang dugo sa'yo ay madagdagan niya at saka para makatulong din siya sa pag-breastfeed kay baby. Kasi pag buntis ka, lagi ka nila pakakainin ng myeokguk para daw magkaroon ka ng breast milk para kay baby. And then, pag after naman na nanganak ka, syempre wala kang lakas, tapos ang dami na wala sa yung blood. Nourishing food siya na maging healthy ka uli, na maging malakas, at mabalik yung nawalang blood sa'yo dahil sa panganganak. I remember, nung nanganak ako, meron akong helper dito sa bahay, si Ajuma. Disclaimer ha, hindi uso ang helper dito sa Korea. Hindi afford magbayad at hindi mo naman kailangan ng helper kasi everything dito is machine na. Katulad ng paglalaba, kapag tapos mo maglaba, sasampay mo na lang so hindi mo na kailangan bandawan kasi kasama na siya sa pagbandaw. Yun, so hindi mo kailangan. Pero nung time kasi nung nanganak ako, wala akong helper dito sa bahay, wala akong katulong, wala yung nanay ko. So, walang tutulong sa akin. Kaya, ang ginawa ng asawa ko, nag-apply kami sa City Hall at nag-ask ng help na magkaroon ng helper dito sa bahay. So, siya yung naglilinis dito sa bahay, siya yung nagpapaligo kay baby, at siya rin nagluluto ng myeokguk ko everyday. So, everyday niya ako nilulutuan ng myeokguk. Hindi niya pa nilalagyan ng asin. So, wala ka nang lakas dahil sa bagong panganak ka, hindi pa masarap yung food na niluluto niya kasi wala kang asin, hindi niya nilalagyan ng lasa. So, yun yung kinakain mo everyday. Almost 1 month, yun yung kinain ko. Kasi sabi nga daw, para makatulong sa'yo magkaroon ka ng breast milk, para sa pagpa-breast mo kay baby at maging healthy si baby, at para mag-gain din yung, yung lakas na nawala sa'yo, at maging malinis din yung katawan. Kaya yun ang hinahanda nila kapag my birthday, kasi nga daw para maalala mo yung paghihirap ng nanay mo nung pinanganak ka. So, yun lang yung reason nila doon. So, actually, kapag birthday ng mga anak ko or ng asawa ko, lagi nilang sinasabi, ba't hindi ka nagluto? Kailangan mo magluto. So, kailangan talaga magluto. Pero, syempre, pag birthday ko, choice ko yun. Birthday ko naman, so, pwede na hindi ako magluto. At ngayon, ay tuturo ko sa inyo kung paano magluto ng myeokguk. Pero guys, disclaimer, hindi ako marunong magluto. Hindi ako magaling magluto. Pero itong myeokguk kasi siya, napakadali niya. So kahit hindi ka marunong magluto, magagawa mo siya kasi madali lang yung recipe niya. Madali lang siyang lutuin, as in madali lang. So kaya yun, ituturo ko sa inyo kung paano magluto. At tara magluto tayo ng myeokguk or seaweed soup. Love, 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 I wanna be strong, strong. Ito ang mga kailangan natin. Dry seaweeds, beef, and minced garlic. First step, ibabad muna natin ang seaweeds para maging soft siya, then set aside. Then, isutay natin ang beef para maging tender. Pero guys, ang ginamit ko ay sesame oil para mas mabango siya. Then, add the minced garlic and saute again hanggang maging tender na yung beef. Then after that, you can add more water.
So, yung water, guys, is nakadepende kung gaano kadaming seaweeds ang binabad mo. Then, let's boil the water. Pag kumulo na siya, pwede na natin i-add yung ating seaweed na binabad kanina. At kung sa tingin nyo, guys, ay kulang siya sa water, you can add more water. Then, timplahan mo na siya sa naaayon sa panlasa mo. Kung meron kayong fish salt, much better kasi mas malasa yon. Or, okay lang ang salt, so depende nga po sa panlasa. Then, pakuluin lang natin siya, guys, at pwede na siyang iserve. So, ito na ang ating miyakuk or seaweed soup. Ayan, pwede na siyang ihanda sa birthday. So, kayang-kaya niya, guys. Easy step lang, di ba? Try nyo, guys. At let me know kung nagawa niyo siya. Thank you! 너무 매워. 너무 매워. 됐어. 너 뭐 하는 거야? 뭐야? 안 돼. 어떻게